Hello po mga manay, magandang araw sa ating lahat at ngayong araw samahan niyo po ako dahil gagawa ako ng simpleng design ng Doraemon cake. Yung anak ko tuwang-tuwa dito, kaya naman tara, umpisahan na natin. So dito mag-start tayo, gagawa tayo ng ating Ubi Moist cake. So meron ako ritong 1 3/4 cup ng all-purpose flour. Then maglalagay tayo ng 1 3/4 teaspoon ng baking powder at half teaspoon ng asin. So, bali dito, hindi po tayo gagamit ng gatas. Para sa ating mga viewers, tayo po ay gagawa ng ating moist ubi cake na walang gatas. Then, pagkatapos natin ma-mix, maglalagay tayo ng pinakabutas sa gitna kung saan ilalagay natin yung ating 1 1/2 cup ng wash sugar. Mas mainam brown sugar para mas moist yung ating ubi moist cake. Then, maglalagay tayo ng 2 piraso ng egg na medium size ang sukat at imimix lang po natin para matunaw yung sugar natin na nilagay sa gitna. So, kailangan natin na matunaw yung sugar para po walang butas-butas yung ating cake. Then, lalagyan natin to ng half cup ng vegetable oil. Pwede rin ang palm oil, pwede rin po ang coconut oil. So, nasa inyo kung anong gusto nyong oil ang inyong gagamitin. Basta wag lang use oil. So, minix ko lang na maigi para pag natunaw na yung ating sugar, maglalagay na tayo dito ng tubig. So, sa tubig natin, nag-add ako rito ng 1 1/2 cup ng warm water. Then, mag-add tayo ng mga 2 to 3 tablespoon ng ubi flavorade. So, nasa inyo kung gaano katapang na aroma at gaano katingkad na kulay ang nais ninyo para sa inyong moist ubi cake. At wag din po kayo mag-alala. Ang ating ubi flavorade ng Bakersfield ay water-based. So, wala siyang pait na malalasahan sa ating cake, sa ating mga milk drink na hahaluan. Pero, tandaan, asay nyo pa rin kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. So, mix lang natin ng maigi para po maiwasan na meron tayong buo-buo na harinang nakikita. Mas mainam na salain yung harina para po hindi ma-overmix. Gagamit tayo dito ng 2 pan na 6/2 ang sukat. Then, hahatiin natin sa 2 yung ating cake butter. At habang nagsasalin tayo sa ating mga pan, mas mainam na nakapag-preheat na tayo ng ating oven sa init na 140 Celsius ang init. Or kung tingin nyo mas mainit pa yung inyong oven na binubuga, gawin nyo 120 to 130 Celsius. Then, pagkatapos natin mataktak, mailagay sa ating pan, ibibake natin to ng 1 oras at 10 minuto. Pero, depende po yon again, sa init na binubuga ng ating oven. So, mahina lang yung init para po hindi siya mag-crack sa ibabaw, flat lang. At may kita nyo yung pagka-moist ng ating ube. Ayan, kita nyo, di ba? So, flat na flat yung ibabaw, napakaganda at ang bango. So, yan po yung ating ube moist cake na bagong luto. Then, tinanggal ko na siya sa ating pan dahil mainit-init pa to. Ayan, ilalagay natin sa cooling rack. Then, wag nyo po kagad ibabalot ng cling wrap kung hindi nyo pa gagamitin. Mas mainam na palamigin bago balutin. Then, ito naman yung ating gagamitin. Dahil meron na akong na-bake na 7/2 na cake, ito yung aking gagawin. So, pinakita ko lang sa inyo yung aking procedure sa ating recipe para naman po sa mga gustong makapag-try. So, para sa ating recipe, matipid lang to dahil wala tayong nilagay na milk. Then, nakapag-ready na rin ako rito ng ating pang-frosting. So, ang gamit ko ay whipped paste ng Bakersfield. Siyempre, napaka-stable nito at katuwang talaga natin, lalo na ngayon na tag-init. Naglagay lang ako sa isang cup ng konti para lagyan ko ng ube flavorade. Then, ito yung ating whipped paste ng Bakersfield. So, bali 500 grams lang yung aking ginamit. Yung tira ko sa aking mango graham cake na ginawa. So, minix ko lang to. So, tansyahin nyo lang yung kulay na nais ninyo. Then, maglalagay tayo ng konting whipped sa ating cake board. Saka tayo magpapatong ng ating cake. So, bali dito, naglagay tayo ng pinakapalaman sa ating cake ng ube flavorade, ube flavor. Saka natin ipapatong yung second layer natin ng ating cake. So, eto mga manay, napaka-moist neto at saktong-sakto lang yung timpla. Then, dito, nagko-cover na ako ng ating cake. Again, sa mga nanonood, like ko naman itong sinasabi, hindi po ako professional na baker. I'm certified home baker. At
na-enjoy ko yun. Ayan, dumigay pa ako. Na-enjoy ko yun mga manay kasi mas gusto ko talaga yung marami pa akong matututunan. Dahil mas maganda po talaga yung mag-aral, mag-bake, para mas lalo mong magawa yung mga dati nahihirapan kang gawin. So, ayan, kino-cover ko lang yung mga nakikita kong lumalabas pa na cake natin. Tapos, tatanggalin lang natin yung mga lumagpas na icing. So, dito, naglagay lang po ako ng konting blue color sa ating icing, sa ating pang frosting para magkameron ng ganyan. So, masyado matingkad to dito pero kapag actual, light blue lang po ito mga manay. Dahil lang po sa camera yan. Then, kinakat na natin or kinukuha ko na yung mga sumobra sa gilid. Tapos, maglalagay din ako ng design sa pinakaibabaw. So, eto mga manay, para sa mga viewers ko na madalas nagtatanong din kasi ng iba't ibang design daw ng cake. Eto na. So, isa-isahin natin yan. So, ito yung Doraemon natin na pang topper. In-order ko lang to sa online mga manay. So, ginagawa ko talaga to para at least kapag meron na sa akin gusto mag-order, 'di ba? Kasi nagbebenta rin po ako ng cake, pero pili lang din, lalo na dahil nga syempre yung biyahe, mas okay sa akin kapag malalapit lang yung lugar. Pero yung mga cake ko, maabot na rin ng mga malalayong lugar mga manay. Isipin mo, Bulacan to Valenzuela, tapos merong may Kawayan. So, iba-ibang lugar din nararating ng cake ko. At yun nga nakakatawa dahil whippet lang yung ating gamit. Talaga namang sakalam, wala talagang gigiba. At wala talagang malulusaw. So, dito pinapatong ko na yung ating Doraemon. Ayan, tuwang-tuwa yung anak ko habang nakikita niya to. Dahil nga, syempre, di ba, pag bata ka, isa to sa mga talagang hindi pwedeng hindi mo mapapanood. Tapos, maglalagay tayo ng mga pastar sa likod na ganyan. Bali nga pala itong mga nilagay ko, nilinisan ko muna yan para po sure po kapag kinain. So, ganyan lang. Or pwede naman kayo mag-print kung yung mga gusto nyong pang-design. So, ganito lang yung ginawa kong design ng cake para simple lang din. At para naman sa mga low budget na gusto nila, maganda yung cake nila, pero sakto lang yung gusto nilang ibayad. So, eto na yon mga manay. Siyempre, meron pang natirang panglalagay natin sa likod. Bali, 3 to, kaya naman ilalagay ko na lang din sa gitna yung isa dahil sayang naman kung titipirin natin yan, kaya ilagay na rin natin. At eto na, di ba ang dali lang? So, alam ko marami nanonood dito ng mga magagaling gumawa ng cake. Pasensya na kayo, ito lang yung nakayanan ko at happy na ako sa ganito. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiscarding nanay. Sana nakapagbigay ng dagdag idea. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!